Ginamit ni Tian ang kanyang espada para atakihin si Jiang Qing. Mabilis na inayos ni Jiang Qing ang sarili at sumugod na salakayin din si Tian. Galit na umatake ang dalawa sa isa't isa. Nagulat si Jiang Qing nang makitang sapat na ang bilis ni Tian para harangan ang kanyang mga pag-atake. Nakapwesto si Tian at nagpakawala ng malaking slash sa katawan ni Jiang Qing. Napadure si Jiang Qing nang hiwain siya ni Tian. Sa halip na madapa, nanggagalaiti si Jiang Qing at tumayo. Sinubukan niyang atakihin si Tian gamit ang kanyang espada, ngunit bago pa matamaan si Tian ng espada ni Jiang Qing, naka-atras si Tian at nakaiwas sa pag-atake. Nagulat si Jiang Qing nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na nakaiwas si Tian sa ganoong kalapit na pag-atake. Naghanda si Tian at pamwesto. Napagtanto ni Jiang Qing na siya ay nag-aaksaya ng kanyang lakas at nagpa siya na tumakbo sa pamilyang Lin upang humingi ng tulong. Naniniwala si Jiang Qing na iyon ang pinakamahusay na paraan, dahil ang kanyang secret technique ay maaaring mawala anumang oras. Nagpa siya si Tian na insultuhan si Jiang Qing na may ngiti sa kanyang mukha. Tinawag ni Tian si Jiang Qing na isang matandang lalaki at sinabi na huwag siyang sumuko at maaga pa. Naglabas si Jiang Qing ng isang lata sa kanyang kamay, na may ngiti sa kanyang mukha ibinato ito kay Tian. Naglabas agad ng usok ang lata. Nagulat si Tian nang makitang gumamit si Jiang Qing ng smoke bomb. Nang magsimulang mawala ang usok, napansin ni Tian na wala na si Jiang Qing sa kanyang harapan. Napagtanto niya na sinusubukang tumakas ni Jiang Qing. Mabilis na inactivate ni Tian ang kanyang speed talent at hinabol si Jiang Qing. Laking gulat ni Jiang Qing nang makitang papalapit si Tian sa kanya. Mabilis na inilapit ni Tian ang pagitan nila at nagpakita sa harap ni Jiang Qing, at nagtanong kung saan siya pupunta. Nainis si Jiang Qing nang makita si Tian sa harap niya at napagtanto niyang may speed talent si Tian. Nagpa siya si Jiang Qing na tumalikod at lumayo ulit. Napangiti si Tian nang makita niyang lumayo ulit si Jiang Qing at nagpas siyang makipaglaro. Hinabol ni Tian si Jiang Qing. Habang si Jiang Qing ay lumalayo, nagsimulang sumakit ang kanyang ulo at napagtanto na malapit nang mawala ang kanyang secret technique. Habang ginagawa niya ang lahat para makalayo, nawala ang marka ng kidlat sa kanyang ulo, at natapos na ang kanyang secret art technique. Bumagsak si Jiang Qing sa lupa. Sinubukan niyang tumayo at palakasin ang kanyang sarili, ngunit nabigo ang kanyang pagnanais dahil ang secret technique ay labis na kumukonsumo ng enerhiya mula sa kanya. Lumapit si Tian kay Jiang Qing at sinabi sa kanya na tapos na ang panahon ng pamilyang mo. Sinabi ni Tian kay Jiang Qing na e-enjoy ang kanilang muling pagsasama-sama ng kanilang pamilya sa impyerno. Nagsimulang manginig si Jiang Qing nang makita niya si Tian, at tinawag siyang Young Master. Nagulat si Tian sa narinig. Nagsimulang magmakaawa si Jiang Qing kay Tian, at hinihiling sa kanya na iligtas ang kanyang buhay at ibibigay sa kanya ang pinakamahalagang kayamanan. Nagulat si Tian nang makitang nagmamakaawa si Jiang Qing, naaalala na nakiusap din si Amoan sa kanya sa katulad na paraan. Sinabi ni Tian kay Jiang Qing na ilabas ang kayamanan. Inipon ni Jiang Qing ang kanyang enerhiya at gumawa ng pulang bola. Sinabi niya kay Tian na tanggapin ang bola. Napangiti si Jiang Qing habang papalapit si Tian. At kaagad, ang bola ay naglabas ng maraming bilang ng mga blades. Agad namang tumalon si Tian at ginamit ang kanyang espada para harangan ang mga blade na lumalapit sa kanya. Matapos mamanage ang mga blade, agad na bumaba si Tian sa lupa. Nagulat si Tian nang masaksihan na may tinatagong pang pag-atake si Jiang Qing. Sinabi niya kay Jiang Qing na lahat ng miyembro ng pamilyang Mu ay mga kasuklam-suklam na tao at gumagamit ng pagmamakaawang paraan para manalo. Sa pagkasabi niyang ito, napansin agad ni Tian na may sugat siya sa mukha. Natawa si Jiang Qing nang makita ang sugat, at sinabi kay Tian na ang bawat blade ay may nakamamatay na lason. Naniniwala si Jiang Qing na dito na matatapos si Tian. Sa kasamaang palad para kay Jiang Qing, ginamit lang ni Tian ang kanyang healing talent para matanggal ang sugat. Nagulat si Jiang Qing nang makita ito. Akala niyang speed talent lang ang meron si Tian, at hindi niya inaasahan na may iba pa siyang talent. Hiniling ni Jiang Qing kay Tian na sabihin sa kanya ang bilang ng mga talento na mayroon siya. Kinuha ni Tian ang isa sa mga may lason na blade at ipinatama ito kay Jiang Qing. Natusok ng blade ang puso ni Jiang Qing. Habang sumisigaw si Jiang Qing sa sakit,
sinabi sa kanya ni Tian na maaari niyang itanong sa demonyo ang kanyang mga tanong, kapag nakarating na siya sa impyerno. Lumipat ang eksena at makikita si Gale Wolf sa ibabaw ng isang gusali. Hindi maintindihan ni Gale Wolf kung bakit ang tagal ni Tian. Hindi niya na-enjoy ang katotohanang kailangan niyang bantayan ang kapatid ni Tian. Habang nagsasalita si Gale Wolf, sinabihan siya ni Tian na tumigil sa pagrereklamo. Nagulat si Gale Wolf nang marinig ang boses ni Tian at mabilis na napalingon. Inalis ni Tian ang robe at nagpasalamat kay Gale Wolf sa pagbantay sa kanyang kapatid. Tumakbo si Gale Wolf kay Tian, at tinanong siya kung natapos na niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Sa isang nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, sinabi ni Tian kay Gale Wolf na ang pamilyang mo ay hindi naiiral sa Lin High Base. Nanginig si Gale Wolf nang marinig niya ito. Hindi siya makapaniwala na nilipol ni Tian ang isang buong pamilya. Tinanong ni Tian si Gale Wolf sa lokasyon ni Yu. Nagtanong din si Tian kay Gale kung may nakakita sa kanilang mga asasin. Tiniyak ni Gale kay Tian na ligtas ang lugar at mahimbing ang tulog ni Yu dahil nakainom siya ng tranquilizer. Nakahinga ng maluwag si Tian sa narinig. Sinabi ni Gale kay Tian na mabuti pang pumasok na sila sa loob dahil malamig sa itaas. Ang dalawa ay tumalon pababa mula sa gusali, at naglakad papunta sa bahay ni Gale Wolf. Nagtanong si Gale kay Tian tungkol sa kanyang mga plano, ngayong na-manage na niya ang pamilyang mo. Sinabi ni Tian kay Gale na gusto niyang simulan na ni Yu ang pagko-cultivate. Nagulat si Gale sa narinig. Pinuksan niya ang kanyang pinto at pinapasok si Tian. Tinanong ni Tian si Gale kung may paraan para mapabilis ang pag-improve ng isang normal na tao. Natawa si Gale nang marinig niya ito, at sinabi kay Tian na walang ganoong paraan. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan para sa sinuman para makapag-improve, ay sa pamamagitan ng paggastos ng maraming pera sa mga resources, na iyon ang ginagawa ng mga anak ng mga kilalang pamilya. Nagulat si Tian nang marinig ito, sa paniniwalang ang pamamaraang ito ay mas simple kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Gale kay Tian na nasa itaas ang kanyang kapatid. Nagpasalamat si Tian kay Gale at umakyat siya. Pagpasok ni Tian sa kwarto, nakita niya si Yu na natutulog sa kama. Umupo si Tian sa kama at tinawag ang pangalan ni Yu. Agad na nagising si Yu, nagulat siya nang makita ang kapatid sa harapan niya. Mabilis siyang yamakap sa kanyang mga bisig. Natutuwa siyang makita si Tian at sinabi sa kanya na labis siyang natatakot para sa kanya. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na huwag mag-alala, at sinabi sa kanya na lagi siyang sasamahan. Naging emosyonal si Yu nang marinig niya ito, at hiniling sa kanyang kapatid na itigil na ang pagsisinungaling. Isang patak ng luha ang lumabas sa mata ni Tian, nang aipangako niya sa kanyang kapatid na nandyan siya para sa kanya. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng mansyon ng pamilyang mo. Hindi makapaniwala ang mga tao sa lungsod, na may naglipol sa pamilyang mo ng isang gabi. Habang nakatingin ang mga tao sa paligid, dumating sa mansyon si Naming at Great Martial Warrior Elder Z. Nandoon din sina Xiaoyu at Yulang. Sinabi ni Xiaoyu sa kanyang young master na dumating na rin ang pamilyang Lin. Nagulat si Ming nang makita ang katawan ni Jiang Qing sa lupa. Hindi niya inaasahan na ang isang lalaking kasing lakas ni Jiang Qing ay magkakaroon ng kalunos-lunos na kamatayan. Kinuha ni Ming ang bola sa tabi ni Jiang Qing at mabilis na napagtanto na hawak niya ang kayamanan ng pamilyang Mu, na tinatawag na Iron Pearl. Sinabi ni Elder Z sa kanyang master na ang Iron Pearl ay isang napakamasamang sandata, na nagbibigay sa user nito ng kakayahang baguhin ang takbo ng labanan. Ipinaliwanag niya na ang armas ay may malawak na range ng pag-atake, at nagdudulot ito ng nakamamatay na pinsala. Sinabi ni Elder Z kay Ming na kahit ang isang Great Martial Warrior, ay hindi maiiwasan ang armas na ito nang hindi nasusugatan. Nagulat si Ming sa narinig, at mas nagulat sa katotohanan na ang taong pumatay kay Jiang Qing ay nagawang makatakas, at pinatay si Jiang Qing gamit ang isa sa mga may lason na blade. Ayon sa narinig ni Ming mula sa mga nakaligtas na gwardya, ang umatake ay isang tao lamang. Ipinagpalagay ni Naming at Elder Z na ang umatake ay isang tao na nasa itaas na ng Great Martial Warrior Realm. Sinabi ni Ming kay Elder Z na ang umatake ay hindi galing sa Lin High Base. Sinabi ni Elder Z kay Ming na baka kung ang Iron Fong Base ang nagpadala ng taong pumatay sa pamilyang mo. Ganoon din ang ideya ni Ming.
Sinabi niya kay Elder Z na nagpadala na ang kanilang pamilya ng espiya sa Ironfong Base, noong araw na iminungkahi ng Ironfong Base na magtatayo sila ng rutang pangkalakalan. Ayon sa espiya, mayroong isang malaking boss monster malapit sa Ironfong Base, na malapit nang mag-evolve bilang isang hari. Kapag naging hari na ang halimaw, maaaring mapahamak ang base ng Ironfong. Nagulat si Elder Z nang marinig ito, at nagtanong sa kanyang master kung ang rutang pangkalakalan ay magiging ruta rin ng kanilang imigrasyon. Sinabi ni Ming sa kanyang subordinate na kapag ang dalawang base ay pinagsama, ang bago at lumang kapangyarihan ay mahahati sa dalawang faction. Sinabi ni Ming kay Elder Z na baka ang pamilyang Lin ay hindi na magiging leader sa Linhai Base. Sa isang nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha, sinabi ni Ming kay Elder Z na sasamantalahin niya ang pagpapakita ng kapangyarihan sa Ironfong Base. Inutusan ni Ming si Elder Z na gawin ang susunod na hakbang. Iniyuko ni Elder Z ang kanyang ulo at sinabi sa kanyang master na siya mismo ang maghahatid ng liham sa bawat kilalang pamilya, na mag-aanyaya sa kanila na gamitin ang mga resources ng pamilyang mo. Lumipat ang eksena at makikita si Tian na inaalis ang laman ng isang bag na puno ng mga elixir. Nagulat si Gale Wolf nang makita ang napakaraming elixir, at sinabi niya kay Tian na ang halaga ng mga elixir na ito ay napakamahal kaysa sa kanyang bahay. Laking gulat ni Yu nang makitang napakaraming elixir ang binili ng kanyang kapatid. Nagtanong siya kay Tian kung siya ba ay nababaliw, at kung ang mga elixir ba ay totoo. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ibalik ang mga ito. Hindi makapaniwala si Yu na walang ingat ang paggastos ng kanyang kapatid, na ngayon ay nagkaroon na sila ng sapat na pera para tulungan siyang magpakasal. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na totoo ang mga elixir. Nang makitang hindi tumigil sa pagsasalita ang kanyang kapatid, inilagay ni Tian ang isa sa mga elixir sa kanyang bibig. Nang mainom ni Yu ang elixir, naramdaman niya ang mainit na enerhiya sa kanyang katawan at nagulat siya sa ganda ng enerhiya. Napangiti si Tian sa reaksyon ng kapatid. Lumipat ang eksena, at makikita sina Tian, Yu, at Gale Wolf na nakatayo sa labas. Tinanong ni Yu ang kanyang kapatid kung kailangan ba niyang umalis ngayon. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na pupunta siya sa Thousand Leaf Forest, dahil kailangan niyang kumuha ng isang bagay mula sa kagubatan upang maging mas malakas. Ipinaliwanag ni Tian na ang banta ng mga halimaw ay tumataas, at ang Ironfong Base ay pinapalipat na ang mas maraming tao sa Linhai Base. Sinabi niya kay Yu na hindi na kayang pigilan ng dalawang Grandmaster ang mga halimaw, at mahalaga para sa kanya ang mas lumakas bago bumagsak ang kanilang depensa. Hindi nagustuhan ni Yu ang katotohanang aalis kaagad si Tian pagkabalik nito, at sinabi sa kanya na hindi pa siya nagtatagal dito nang siya ay nakabalik. Tinanong niya si Tian kung maaari siyang sumama sa kanya, pero tiniyak ni Tian sa kanyang kapatid na magiging maayos lang siya. Hiniling niya kay Yu na mag-focus sa pag-aaral ng learning body techniques mula kay Gale Wolf, at sinabi na inumin rin ang mga elixir ng palagi, at gumugol ng oras sa pagko-cultivate. Sinabi ni Yu kay Tian na huwag mag-alala at mag-ingat sa kagubatan. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hihintayin siyang makabalik. Napangiti si Tian nang marinig niya ito at lumapit kay Kapitan Gale Wolf, hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na ang kapatid ng brother niya ay kapatid din niya. Habang nag-uusap sina Tian at Gale Wolf, may dumaan sa kanila na motorsiklo at isang grupo ng mga sasakyan. Agad na nakilala ni Gale ang flag sa mga sasakyan, at sinabi kay Tian na ang mga tao sa mga sasakyan ay mula sa Ironfong Base. Nagulat si Tian nang makitang dumating ang Ironfong Base kasama ang napakaraming tao. Ang lalaking sakay ng motorsiklo ay sumigaw na siya ay nasa Linhai Base na. Ang lalaking ito, na ang pangalan ay Sun Feng, ay isa sa 4 na great genius ng youth generation ng Ironfong Base at isang mid-tier elite martial warrior. Sinabi ni Gale Wolf kay Tian na ang mga sasakyan ay convoy ng pamilyang Sun. Nang dumaan si Sun Feng, nakita ni Tian ang isang bagay na nakakagulat. Ang status ni Sun Feng ay nagpapahiwatig na siya ay may mataas na talento sa pagko-cultivate, at isang mid-tier na talento sa sword talent. Nagulat si Tian nang makita ang napakataas na istatistika. Habang umaandar ang mga sasakyan, naglabas sila ng maraming usok. Nainis dito si Yu at nagsimulang umubo ng malakas, hindi maintindihan kung bakit ganoon ang pagmamaneho ng mga driver.
Naniniwala siya na masyadong nang iinsulto ang ginagawa ng pamilyang Son. Kinabahan si Tian nang makita niya ang pamilyang Son, sa paniniwalang may masamang mangyayari sa darating na mga sandali. Pagkaalis ng pamilyang Son, hiniling ni Tian kay Gale Wolf at sa kanyang kapatid na babae na pumasok sa loob, sinabi sa kanila na aalis na siya kaagad. Pagkatapos noon ay inactivate na ni Tian ang kanyang speed talent at nagsimula ng tumakbo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid na tumatakbo, umaasa si Yu na magiging ligtas si Tian. Ang eksena ay nagbago, at makikita si Tian sa Thousand Leaf Forest. Nagulat si Tian nang makitang tigang ang kagubatan. Habang tumitingin sa paligid, nakita ni Tian ang mga bakas ng paa ng isang halimaw, at napagtanto na ito ay isang Black Wolf Panther. Nasa sabik si Tian sa pag-asang makikita ang halimaw, sa paniniwalang ma-upgrade niya ang kanyang talento sa tulong ng talento ng isang Black Wolf Panther. Habang lumilingon-lingon si Tian, nakarinig siya ng malakas na dagandong at napansin niyang hindi stable ang enerhiya sa lugar. Napagtanto niyang naglalaban ang mga halimaw sa malapit at mabilis na tumakbo sa kinaroroonan nila. Pagdating ni Tian, nakita niya ang dalawang maliliit na halimaw na nakikipaglaban sa isang malahiganteng halimaw. Nagulat si Tian nang makitang ang mga maliliit na halimaw ay ang Gold Dragon Panthers, isang bihirang mutant species na mas malakas kaysa sa Black Wolf Panther. Nang makita kung gaano kabilas ang mga halimaw, napagtanto ni Tian na sila ay nagtataglay ng isang mataas na speed talent. Ang Gorilla, na nilalabanan ang mga Panther, ay may kapangyarihang labanan ang isang Great Martial Warrior. Bagamat ang dalawang Panther ay mga mid-tier na halimaw at may mataas na speed talent lamang, hindi nila kayang talunin ang Gorilla sa kanilang lakas. Naikuyom ng bakulaw ang kamao nito at sinubukang durugan ang mga Panther, ngunit nakaiwas sila sa pag-atake sa pamamagitan ng pag-atras nila. Habang pinapanood ang matinding laban, nagsimulang mag-isip si Tian ng mga paraan para kopyahin ang talento ng mga Panthers. Habang nag-iisip si Tian, isang halimaw ang lumapit sa kanya at dinilaan ang kanyang sapatos. Nagulat si Tian nang maramdamang may kumalabit sa kanya. Mabilis siyang lumingon at mas nagulat nang makita ang isang mas maliit na Gold Dragon Panther. Hindi maintindihan ni Tian kung bakit lumapit ang isang halimaw sa isang tao. Tinanong niya ang halimaw kung ano ang gusto nito. Ang halimaw ay nag-activate ng isang kasanayan na tinatawag na Light of Spirit, at sinabi kay Tian na gusto niyang ialay ang kanyang Light of Spirit sa kanya at pipirma ng kontrata bilang Master Servant. Tiniyak niya kay Tian na magiging loyal servant siya. Nagulat si Tian nang marinig ang boses ng isang babae sa kanyang isipan. Tinanong niya ang Panther kung nakikipag-usap ito sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Kinumpirma ito ng maliit na Panther. Nagtanong si Tian kung bakit siya ang napili niyang master. Ipinaliwanag ng Panther na naramdaman niya ang speed talent mula sa kanya. Nang tingnan ni Tian ang window status ng Panther, nakita niya na mayroon itong mataas na speed talent, isang mid-tier na endurance talent, at isang novice tier na healing talent. Nagulat si Tian nang makita ang mga talento ng Panther, at napagtanto na siya ay isang divine beast. Hiniling ng Panther kay Tian na iligtas ang kanyang mga magulang, sinabi kay Tian na ang kanyang ina ay buntis. Nangako si Tian sa Panther na ipaubaya sa kanya ang lahat. Tinapot niya ang ulo ng Panther, at sinabi sa kanya ni Tian ang pangalan niya ngayon ay Little Jean. Nagpasalamat si Jean sa kanyang master sa pagtulong sa kanya. Kaagad pagkatapos tapikin ang ulo ni Jean, may lumabas na status window sa harap ni Tian, na nagpapahiwatig na matagumpay niyang nakopya ang Apex Tier Speed Talent. Tinanong ng window status si Tian kung gusto niyang simulan ang pagsasanib ng mga talento. Nakangiting hiniling ni Tian sa system na simulan ang pagsasanib. Pagkatapos ng pagsasanib, umakyat si Jean sa kanyang balikat, at inilabas ni Tian ang kanyang espada. Sinabi niya kay Jean na oras na para tumulong. Inactivate ni Tian ang kanyang speed talent at nagmamadaling salakayin ang halimaw, na pinupuntirya ang kahinaan nito. Ginamit ni Tian ang kanyang espada para maslash ang isang mata ng bakulaw. Napasigaw ang bakulaw sa sakit, nawalan ng balanse, at bumagsak sa lupa. Sa paglipag ni Tian ay nilapitan siya ng mga magulang ni Jean na balak umatake. Hindi alam ni Tian kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon, sinabi ni Jean na walang light of spirit ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Jean ang lahat sa kanyang mga magulang,
at nagulat ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Naglabas si Tian ng isang tableta at ibinigay ito sa ina ni Jin, sinisigurong maiiwasan nito ang pagkalaglag ng kanyang sinapupunan at mapabuti. Nilunok ng ina ni Jin ang tableta at nagsimulang gumaling. Napansin ni Tian ang paglapit ng ama ni Jin sa kanya, at tinanong niya si Jin kung gusto rin ba nito ang tableta. Kinumpirma ito ni Jin, at pinasalamatan niya si Tian sa kanyang kabaitan. Habang nagpapagaling ang mga panther, tumayo ang bakulaw at nagsimulang tumakbo. Nagulat si Tian sa gorilla na nagsisimulang tumakas. Nanggagalaiti ang mga magulang ni Jin at naglabas ng ilang bahagi ng enerhiya. Nagulat ulit si Tian nang maisip na ayaw pakawalan ng mga magulang ni Jin ang bakulaw. Nagpasya si Tian na hulihin ang halimaw kasama ang mga panthers. Sinabi niya kay Jin na hindi imposible na hindi nila kayang patayin na may 3 apex tier speed talent sila, laban sa isang high tier na halimaw. Sinabi ni Jin sa kanyang master na bahagi siya ng team at natuto na siya kung paano lumaban. Napangiti naman si Tian sa sinabi. Mabilis na inilapit ng mga panthers at ni Tian ang pagitan nila sa bakulaw. Namangha si Tian sa bilis ng apex tier talent at napagtanto niyang kailangan niya ng ilang oras para masanay. Sinubukan ng gorilla na durugan ulit si Tian at ang mga panthers gamit ang kanyang kamay, pero nawala si Tian at lumitaw sa tabi ng bibig nito. Inactivate ni Tian ang kanyang strength talent at sinipa ang bibig ng bakulaw, dahilan upang tumalsik ito ng dugo at mapa-atras. Sinamantala ng mga panther ang pagkakataon at inatake ang bakulaw sa ibaba, at kinagat ang balat nito. Napasigaw sa sakit ang bakulaw habang kinakagat ito ng mga panther. Naikuyom ni Tian ang kanyang kamao at kumilos sa nakakatakot na bilis, at sinuntok ang halimaw sa tiyan. Napasigaw ang bakulaw at lumipad ito, bumagsak sa lupa at nagdulot ng malaking pagsabog. Nang mawala ang alikabok, tumayo ang bakulaw at mabilis na sumugod kay Tian. Laking gulat ni Tian nang makitang nakatayo pa rin ang bakulaw at napagtantong matibay ang katawan nito. Bago pa makaatake ulit ang bakulaw, sumugod ang isang panther sa nakakagulat na bilis, ginamit ng isa sa mga panther ang nakakatakot na bilis nito para pasabugan ang ulo ng bakulaw. Ang bakulaw ay bumagsak sa lupa at namatay. Nang makalapag sina Tian at Jin, agad na yamakap si Jin sa kanyang master, tuwang-tuwa na nanalo sila. Nagulat si Tian nang makitang niyakap siya ni Jin, hindi niya maisip na makikipaglaban siya kasama sa tabi ang isang halimaw ng isang araw. Habang nakayakap si Jin kay Tian, bumagsak sa lupa ang isa sa kanyang mga magulang. Naalarma si Tian nang makita ito, napagtantong nasa malubhang kalagayan ang ina ni Jin.